Okay, so itutuloy ko lang yung video. So, another chapter. So, ito yung sinasabi ko. Hindi lang ako ang nagsasabi. Kasi, ngayon lang tayo mag-learn about spirituality. Actually, nauna sila. Yung mga nag-tutok about English. So, of course, may bibigay akong video about some that talks about it, about that last, na pag, kung kani-kanino mo ibibigay yan, sarili mo, kinukuha din nila kung yung energy mo actually, vina-vampirize nila, lalo pag mabait ka. Tapos, inaanaw nila ang sarili nila na isak yung energy or kontrolin sila sa spiritual world. Yung mga taong ganun. Alam mo ba kung bakit ang dali nilang makaisip or makagawa ng masasama? Kasi inaalaw nila ang sarili nila na makontrol sa spiritual world. So, yung mga videos na yun sa aking second channel or sa mga other social medias ko, doon ko ipopost. Yung mga English talking ko also. So, kahit hindi na ako magbigay ng ano dito, may mga, alam ko may mga videos na dadaan din naman sa inyo na magpapatunay na hindi lang ako ang nagsasabi nun. Meron ding iba. Ibang lahi, ibang culture, or ibang religion. First time in history, may nagsabi na Christian. Well, ewan ko kung Christian yung iba. Kasi, masasabi kong galing ako sa Christian na family. Pero, hindi ko yun nakita actually. Parang yung nakita ko lang na nauna is yung pag nananaginip ka, yung kwenento ko sa video na yun. Yung pag nananaginip ka about last. Tapos may nakita din akong video na about panaginip daw na may plague or plague na mag-ano sa buong mundo, pero actually nangyayari na. Yun yung mga sakit, yung HIV, AIDS, etc. And paanoorin natin to English and Tagalog. Ulat pangkalusugan tayo. Patuloy kasi hong lumulobo ang mga kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV dito sa Pilipinas. Ito ang kinumpirma ngayon ng pamunuan ng Health Department o DOH. Pero ang mas nakaalarma, Alex, ay ito yung mga naitatalang kaso po ng HIV ay pabata ng patbata. Nakakaya naman po ang DOH gumagawa na po ng mahakbang, ng mga paraan para palawakin ang HIV awareness lalo na sa ating mga kabataan. Tama yan, Ali. At sa harap nito, pinag-aaralan na rin ang kagawaran kung paano papayagan ang mga menor de edad na sumailalim sa gamutan at tinitignan na rin ang posibilidad ngayon na mas gawing available ang gamot sa merkado. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Alex at Ali, nasa 55 na kaso na nga ng HIV ang naitatala dito sa Pilipinas kada araw. At ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, yan ang pinakamataas sa buong mundo. May 55 kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV ang naitatala sa bansa kada araw. Ang malungkot, ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, karamihan sa mga nagpopositibo sa virus, pabata ng pabata o nasa edad 15 anyos. Ang ating mataas ay yung new cases, 55 new cases a day. Highest in the world. That's why we need to stop. Ayon kay Herbosa, nakipagpulong na siya kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte para palakasin ang kampanya sa HIV awareness sa mga eskwelahan. They're more nag-experiment and curious. All young, exposure on the internet, freer gender choices. Ang problema pa aniya sa mga menor de edad na tinatamaan ng HIV, hindi nakakarating sa gamutan. Kailangan kasi ng consent ng mga magulang. Masasabi ba nila sa tatay nila yung gender choice nila? Nawawala sila. Tapos bumabalik sila, 18 years old, 3 years later, with full-blown AIDS. Full-blown AIDS, mamamatay na yun. So sayang, di ba? They could have been gotten. Ilan sa pinag-aaralan aniya ng DOH ngayon ay kung paanong mapapayagan ang doktor o guardian ng menor de edad na mapahintulutan siyang sumailalim sa gamutan. Tinitignan din anya nila ang posibilidad na gawing available ang gamot maging sa pribadong sektor. Sa kasalukuyan, libre ang HIV screening at antiretroviral medicines na iniaalok ng gobyerno. Sa datos ng Department of Health, mula Enero hanggang Marso lang ng taong ito, nasa 3,410 na kaso ng HIV na ang kanilang naitala. Ang 1,224 rito naitala lang sa buwan ng Marso. Sa higit 3,000 bagong kaso na ito, 82 na ang nasawi.
Batay sa datos ng DOH mula noong 1984 kung kailan sinimulan nila ang pagtala ng mga kaso ng HIV sa bansa ay umabot na sa 129,772 yung naitalang kaso ng HIV dito sa Pilipinas. Sa bilang na ito, 122,255 ang buhay pa rin, pero 64% o 633 lang sa kanila ang sumasailalim sa gamutan. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, gusto ko lang linawin dun sa ginawang pahayag ni Secretary Herbosa kung kaya't hindi nagagamot itong mga kabataan dahil nga una, kailangan ng permiso muna sa magulang. Sinasabi ba niya na may ilang mga biktima na mga bata ay hindi nila inaamin sa kanilang mga magulang na sila ay HIV positive? Tama ba? Dahil sa takot siguro. Yes, tama ka dyan. Oo, tama ka dyan, Alex. So, yun nga yung karaniwan nagiging problema. Takot yung mga bata, nalaman nilang positive sila, hindi naman masabi sa magulang nila. Okay, pwede bang pahintulutan ba ng DOH na kahit na walang pahintulot sa magulang, sila mismo pumunta dyan sa mga gamutan o sa HIV centers? Yan nga yung problema, Alex, dahil kailangan daw ng parental consent kapag ka minor de edad. Kaya sabi ni Secretary Herbosa, isa sa mga paraan nila ay makikipag-usap rin sila sa mga mambabatas kung papaano magagawa ng paraan ito na kung po pwede, doktor na lang o di kaya naman kahit sinong guardian na po pwedeng sumagot doon sa magiging kapakanan ng bata, yung pipirma na lang doon sa consent form. Yun ang problema natin, Mads, no? Dahil nga, tama nga, dahil nag-eksperimento yung mga bata, dahil nga, grabe na ngayon ang social media. Yung bang ART, yung antiretroviral therapy, yan ba'y available ngayon sa ating mga HIV victims? Yes, Alex, available yan. Tiniyak ng DOH na mayroong sapat na supply ng mga gamot, yung ART. Pwede magpunta lang sila doon sa mga accredited facility. Yan ay government health facility na accredited ng DOH at libre yan na ibinibigay sa kanila. Oh, dahil baka magulat na naman tayo, baka sabihin na naman na ng ilang mga LGUs, kulang tayo sa gamot na ito. Itong ART na ito, kaya lumulobo ang kaso. Tulad nung nangyari, doon po sa kaso ng ilang mga sakit. Natatandaan mo ba yon, Mads? Oo, tama ka dyan. Yung sa pertussis, di ba, sinasabi nagkaroon ng problema doon sa supply ng bakuna. Pero ito naman ay mismong DOH hospitals kasi yung namamahagi ng mga gamot na ito. At ito ay under sa strict monitoring ng DOH kasi yung mga sumasailalim sa antiretroviral therapy, hindi pwede kasi na malagpasan ng gamot. Kaya nung inuman nila ng gamot, kaya mahigpit yung monitoring dyan ng DOH. Bago maubos yung supply, ay umu-order na raw sila kaagad. Okay, sana makagawa ng hakbang ang ating health department para masalba natin itong mga kabataang ito. Maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan sa Department of Health. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25 TV. Grabe bumabata yung mga nagkakasakit. Iaalaw nyo ba? May nakita kong video or just post na kulang sa pagbibigay ng aral. Hindi. Kulang po sila ng pagpapaalala sa loob ng bahay at school. Alam nyo nung midst of aking healing, actually tayo mismo ang nag-open sa last na yun kasi ginawa nating aral and binuksan ng education yung curiosity ng tao. Yung akala natin tinutulungan natin sila. Binibigay natin yung educational sex sa mga estudyante pero hindi pala. Kundi tinutulungan natin yung evil side para buksan yung curiosity ng tao at i-apply nila sa sarili nila, lalo sa mga bata. Kaya akala nyo tumutulong yung sexual educational sa mga bata, hindi. Mas maganda siguro i-open sa college part siguro or 4th year high school. Huwag masyadong maaga, lalo sa elementary. Pwede sigurong pag-aralan yung parts ng katawan, pero huwag yung
parts kung paano mabubuo ang bata, yung act mismo. Tayo din mismo, mga tao, ang gumawa. Every professions actually acts against each other. Hindi actually nila tinutulungan ang isa't isa. Yung engineer, tinutulungan niya ba ang doktor? Yung doktor, tinutulungan niya ba itong profession na to? Hindi. Lahat ng professions hindi nagko-connect ka. Actually. Kahit education, tinutulungan niya ba talaga tong batang to para lumaking magandang bata? O yung tinuturo natin, kasi merong tayong subject ng good qualities manners, yung good conduct, ganun. Tinuturo niya ba talaga yung ganun or hindi? Yung pag sa religion na subject, tinuturo niya ba talaga mag-reflect o hindi? Parang ganun. So, depende din kasi sa gumawa ng ng plan nila. Parang educational plan ng teacher. Diba? May kanya-kanya sila. May bibigay na libro yung school pero kanya-kanya din silang gagawa. Lesson plan, I mean. So, lahat. Siguro, lahat. Kaya naging ganito na parang lahat hindi nagsisynchronize but parang against with one another para siguro may matutunan tayo at mag-grow tayo. Pero actually, naging chaos. Hindi natin nakita yung grow na yun. Pero yung nakikita lang natin is yung chaos. Parang sa traumas and pains, ang nakikita lang natin is yung pains lang and traumas na nag-lead sa hatred. Tapos, ano ba yun? Galit sa mundo, sa mga tao. Hatred, galit, parehas lang. Pero kailan kaya natin makikita yung ganda na idudulot ng traumas and pains para mag-grow tayo? Diba? Ganun lang yun. So, see you again in my next video. So, ito ay about part ng last pa rin kasi ito yung isa sa pinakamalakas actually kasalanan natin sa buong mundo na noon pa na malakas ang evil side para pang-bait sa mga tao para i-lead sa mga makasalanan nating pag-uugali. Hindi lang pagpapakita ng katawan ng isang babae or lalaki ang nag-lead ng last meron pang dahilan spirituality. Yung urges, yung kakaibang pakiramdam pag nagawa mo yun. Yung parang may yung trophy na naaangkin mo lalo pag nakikipagkwento ka sa ibang tao na ilan ang yung ganito ganyan, mga kwento ng hindi ba sila na-awkwardan doon, no? Ang awkward kaya magkwentuhan ng mga ganun na scenario yung ilan ang collection mo, di ba? May nakaka-relate ba? Comment down. So, well, dito ako sa labas, kasi madami kami sa loob. So, a little bit awkward naman pag naririnig nila. And, awkward talaga pag alam mong okay yung sinasabi mo pero pag alam mo ba yung alam ko may nakakaintindi sa akin dyan. So, never mind. So, let's start to awaken everyone and control that kind of sin. Kasi malakas talaga eh. Start nating pagsabihan yung mga mas babata sa atin na kahit masakit man sa nila na hindi ko naman ginagawa yun na. Okay lang din naman na makarinig po tayo ng advice kahit hindi natin ginagawa para pag dumating mismo. Promise, pag dumating mismo, lalo kung gusto mo yung taong yun, tignan natin kung makukontrol mo. Darating at darating sa iyo yung advice na yun. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment, and share sa my next videos.